Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na nakagamit po ako ng lapel. So, praise the Lord sa umaga pong ito na nandito tayo upang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. And I am so excited na ipatotoo yung pong kabutihan niya and makita po yung mga kapatid na sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat sa worship ng atin pong mga kapatid and they have lead us sa pagpupuri sa Panginoon. So, since ngayon po ay first Friday ng November and our leadership have decided na Thanksgiving po yung atin pong ang theme ng ating pong mga pag-uusapan. So, it's about time or kailangan po natin talagang sabihin, thank you Lord, di ba? Sa anuman po nating salita ang ginagamit po natin, syukran, di ba? Yung ano yung isa? Mashgur, di ba? Pwede rin po ng mga muchas gracias, di ba? Agyamanak apo. Agyamanak apo. Tama ba? O kaya po ay dakal asalamat. Diyos mabalos sa Bicol, di ba? Daghang salamat sa mga Bisaya. And yun pong, kung kayo po ay Korean, gamsahab nida? Tama ba? So, arigato naman sa Japan. And naano ko yung German pero hindi mahirap binggatin. Jake. So, kung ano man po yung ating pagsasalita ng salamat, kung ito po ay tao sa puso, talagang i-receive po ito mismo ng ating pong Panginoon. So, ang tanong po is, what are the obvious things that we are thankful for? Bilang kanyang mga anak, di ba, we are thankful for calling us to belong in His family. Yung pong saving us and giving us eternal life. So yun po yung mga pagkakataon na bilang mga anak ng Diyos, araw-araw po natin ipinagpapasalamat yung pong kanyang pagkilos sa atin. Accepting us, tulad po nung ating kinanta, na anuman po yung atin po mga nagawa, the Lord can still forgive us, providing for us, protecting us, and giving us peace. So bago po ako magtuloy, meron po akong short video na kung saan ito po yung science of gratitude. So try po nating panoorin. Oops, walang sound. Walang sound. Diyan lang. So, dito po kasi sa ating pong video, nandito po yung yun. Adopting an attitude of gratitude, simply expressing appreciation and being more thankful, can measurably improve your overall well-being. For example, studies prove that gratitude can increase happiness, reduce depression, and strengthen resilience. Experience reduced blood pressure, increase energy, even longer lives. People who purposefully express behavior also leads to greater happiness. People who capture grateful thoughts before bed sleep better than those who don't. Why so many positive changes? Because gratitude actually rewires our brains, kickstarting the production of dopamine and serotonin. Like antidepressants, these feel-good neurotransmitters activate the bliss center of the brain, creating feelings of happiness and contentment. This appears to be self-perpetuating. Research suggests that with regular practice, you'll train your prefrontal cortex to better appreciate and retain positive experiences and thoughts, and to deflect the negative ones. Here are a few simple ways to deliberately cultivate that attitude of gratitude. Celebrate minor accomplishments. Think about what you have, rather than dwelling on what you don't. Tell the people in your life something you appreciate about them. Tell yourself too. Volunteer. Hold a door for a stranger, or simply smile more, and you'll probably feel better, as kindness and giving are connected to gratitude.
Similar positive brain changes can occur from regular meditation and mindfulness. Keep a daily gratitude journal using an old-fashioned notebook or a high-tech app. The science is clear. Give gratitude a go. You will be thankful you did it. Amen. Gratitude. So, ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay benefits of a gratitude heart. Masasabi po ba natin na tayo ay meron pong mapagpasalamat na puso? Hindi po ba tayo grumpy pagkagising natin sa umaga? Lagi po ba nating, Lord, salamat at ako po ay nagising? Sa ating pong napanood na short video, nandun po yung improved sleep. Diba? Ito na nga naman na bago ka matulog, kung wala kang masyadong iniisip or kung satisfied ka sa nangyari sa iyong maghapon, nandoon yung matiwasay mong pagtulog. So, reduce depression, lessen anxiety, support heart health, at yun po yung relieve stress. So, gratitude improves your self-esteem. Isa pa po yun na ipinagpapasalamat natin na kahit ano ang meron tayo, kumbaga confident tayo na sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi pa po rito, gratitude reduces the multitude of toxic emotions including envy. Yung pong, di ba, pagka meron kang envious heart, hindi ka kontento sa nasa-receive mo. Lagi kang may kakulangan. Jealousy, resentment, or regret. So, sabi nga po dito, many people of various faiths and traditions have proclaimed the benefits of being a grateful person. However, it's one thing to be grateful for the people and circumstances in our lives, but it's something else to be grateful as a child of God. Di ba? Yung iba nga, wala pa ang Panginoon sa kanila, nagpapasalamat na. Tayo pa kaya, na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay binilang sa Kanyang family, nandoon na mas kailangan natin magpasalamat. Yung yung protection, guidance niya sa araw-araw. And even when circumstances are at their worst, pag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok or problems, we have a loving Heavenly Father who assures us, yun yung assurance natin sa Panginoon. Meron nga pong sinasabi dito sa Romans 3:38-39. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation may be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So yun po yung hindi tayo may paghihiwalay. Ano man po yung nagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kumbaga marami pong sa dati nating buhay talagang hindi natin akalain natatanggapin tayo ni Lord. And those things ay hindi po maglalayo sa Panginoon sa atin. Maaring mapalayo tayo sa Panginoon, pero tayo yung lumayo. Siya, lagi siyang nandyan para tayo ay Kanyang tulungan. And having this thankful heart, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Ano man po yung mga flaws natin, gagawa ang Panginoon para tayo ay maging mapino. And talking about yun pong pagpino ng Panginoon sa atin, yung pong word na sanctification. Kasi we have been justified with Christ nung tayo po ay nireceive natin ang Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. And we are being sanctified. Ano po yung ibig sabihin ng sanctification? Sabi po dito, is a Christian teaching about how God transforms a person, making them fit for a holy purpose. Sanctification includes a change of heart and the desire to love God and other people. Yun po yung unang primary dahilan ng Panginoon bakit tayo ay pinatawad niya, para siya ay mahalin at mahalin din po yung ibang tao. So, sa process pong ito, may pagkakataon na dumaranas po talaga tayo ng kahirapan, lalo na yung sanctification. Kung dati hindi tayo being patient, di ba? Hindi tayo understandable sa mga nasa paligid natin. May mga pagkakataon na mahihirapan talaga tayo. But sabi po sa Romans 5:3-5,
Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So yung pong Holy Spirit na nasa sa atin will always prompt us to be loving, to be joyful, even though karamihan or our environment is very toxic. Nandiyan ang Panginoon, the Holy Spirit will give us yung joy in serving Him. Sabi pa nga po, when we practice gratitude, we're not turning a blind eye to the bad things in our life, but taking heart in the goodness of God instead. We have experienced yung pong kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Ano man po yung atin pong, di ba, sometimes we are diagnosed na terminal cancer, yung mga kakulangan natin sa finances. But the Lord will always prove His worth na siya ang ating provider, siya ang ating great healer. So, in whatever we are facing right now, good or bad, be grateful in everything. Kaya po yung verse natin sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. In everything, ups and downs, right, left, kumbaga, lahat po ng mga nare-receive natin, very important na tayo po ay meron pong mapagpasalamat na puso. So, this includes both bad and hard times, but when we don't understand why God allows us to go through sufferings and trials, we may let our situation extinguish a grateful spirit. Hindi po ito dapat tataboy sa atin na, Lord, salamat at na-delay ako rito. Salamat, Lord, at meron akong challenges sa aking trabaho. Sometimes, Lord, bakit naman nagkakameron ako ng possibility na matanggal? Pero I know that you have a purpose. I know that you have a better plan. So the Lord's desire that we have a grateful spirit no matter what our circumstances. Even in the midst of pain or hardship, we can always thank Him for our salvation. Di ba? Araw-araw, lagi natin ipinagpapasalamat na thank you, Lord, na kahit ako ay dating ganito, dating gumagawa ng ganito, you have accepted me and your presence are always with me. Kasi hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan. Now, the question, why should we be grateful to our God in everything? Bakit nga ba? Ano ba yung kailangan ginawa sa atin ng Panginoon kaya tayo ay nagpapasalamat? Kasi pag tayo daw po ay nagpapasalamat, it keeps us continually aware that we are walking in His presence. Yun po yun eh. Salamat, Lord. Ano kaya kung testingin natin yung sarili natin, kung nasa sa buong maghapon, ilang beses tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Ilang beses natin i-dedicate yung ating gagawin? Sometimes, minsan lang natin tayo nagpe-pray. Pagkakain, pagka magdadrive, pagka may nililigawan tayo, gusto nating maganda ang impression. Yung bang pag naguhugas ka ng pinggan, pagka kayo nagwawalis, salamat Lord at meron akong lakas para gawin ang mga bagay na ito. So these are just the things na nagbibigay sa atin ng direction or ma-assess natin kung how much time do we felt yung pong pagkilos ng Panginoon. So sa umaga pong ito, we will be discussing yung pong benefits of a grateful heart. So sa mga nabanggit po natin, I am praying na tingnan po natin yung ating pong sarili. Mapagpasalamat ba ako? Kailangan bang ipakita ko ito sa asawa ko para siya ang makaramdam na pasalamatan niya naman ako? So, una pong ating ipagpapasalamat or benefits of a grateful heart. Gratitude motivates us to look for the Lord's purpose in everything that happens. Maliwanag, di ba? Motivates. Yung pong pagpapasalamat natin sa Panginoon, ang sabi po sa Tagalog, ang pagiging pagpapasalamat ay magbibigay sigla at mag-uudyok sa atin upang tingnan, maintindihan, na ang lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan at layunin.
yung nawalan ka ng trabaho, yung napalipat ka ng department, yung lagi ka nalang inuutusan ng amo mo. Lahat po yan meron pong dahilan. Kasi yun pong everything that happens to us has a purpose. Ang pinakamaganda pong vivid example natin dito is yung life po ni Joseph. Diba? Na ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, kung gaano siya naghirap bago siya nakarating doon sa palasyo si bahay ni Pharaoh. And then, hanggang sa naging leader siya. And then, siya pala yung gagamitin ng Panginoon para ma-save yung family niya sa tagutom. So, these are just somebody that we can copy or pwede nating i-relate dito sa gratitude motivates us to look for the Lord's purpose in everything that happens. So, ang verse, very familiar verse, Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Diba? Dito po nakikita niyo po yung word na, and we know, we are confident, we are sure, na alam natin na anuman yung challenges natin, problema, trials natin sa buhay, Lord, hindi yung bakit hindi pala yung why. Bakit ako nagkakaganito? Kung hindi, ano? Ano, Lord, yung gusto mong baguhin sa akin? Ano yung gusto mong direksyon na daanan ko para maintindihan ko yung purpose sa buhay po natin. Maaring dalhin tayo ng Panginoon, kung mag-aalisin niya tayo dito, dalhin niya tayo sa lugar kung saan mas ma-express natin yung atin pong calling, yung atin pong design, yung atin pong talent or mga expertise. Diba? Isa rin pong natutunan ko na if we learn to accept yung pong mga challenges na ito, kung may mga bagay na hindi po tayo hindi natin alam, and we are expectant sa wisdom na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, ipagkakaloob niya if we are just kumbaga open yung atin pong spirit na gamitin tayo ng Panginoon. Sometimes, dun sa mga pagkakataon na kahit yung mga kasama natin sa trabaho, talagang subukan talaga yung atin pong pasensya. And usually kasi pagka may kumbaga dalawa kayo dun sa makina, na ikaw na lang halos yung gumagalaw, Lord, ano bang dapat ko sabihin dito? Dapat ko ba siyang i-report sa boss ko? Ano yung gagawin ko para ma-encourage ko siya na tulungan ako? So, gagamitin ng Panginoon yung atin pong wisdom na gagaling sa Kanya, how we can relate na pagka practice natin yung being patient, being kumbaga understanding, mas maganda po yung mangyayari kaysa drastic yung ating magiging action. So, yun po yung mga pagkakataon that sabi po dito sa Romans 8:28 na malalaman po natin na ang mga nangyari po sa atin ay para sa ikabubuti po natin. So, tuloy po tayo dito sa second benefit of a grateful heart. Being grateful brings us into submission to God's will. This is talking about submission. Tulad po na sinabi ko kanina, na sometimes we are praying for something na hindi natin nare-receive. The Lord is asking us to be submissive to His will. Sa Tagalog nga po, ang pagiging mapagpasalamat ay naggaganyak or nagdadala sa atin na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Magpasakop, ano man yung pinagkakaloob sa atin. Ang isang example po ng being magpapasakop ay ang Panginoong Yesus mismo. Sa Luke 22:42 sabi po dito, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Yun pa rin po. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang ipopursue natin sa anuman po yung mga nangyayari sa atin. So why does God wants us to be submissive to Him? Sabi po dito, submission to God's authority brings freedom. Yun po pala, freedom.
freedom. It sets order and direction in our everyday lives for those found in Christ. Tayo na mga anak niya. And what is to follow is unimaginable blessings for those who are obedient. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang direction, maging obedient sa kanyang iniutos po sa atin. So, ano ba yung mga do's and don'ts natin na dapat nating sinusunod kasama ang Panginoon? So, in the midst of emotional or physical pain, we may not feel grateful to God, but that's when we should start express it verbally. Sometimes, Lord, salamat. Pero kumbaga halos gumagapang ka na sa pagod, sa hirap. Lord, salamat. Kasi pagka daw po na-verbalize natin, there will come a time na yung puso natin will just cling to that verbalization. Yung mga sinasabi natin. So, alin po sa area ng buhay natin ang kailangan nating isuko sa kalooban ng Diyos? Maaring sa ating pong mga career, sa ating trabaho, sa ating pong business, negosyo. Sometimes yung inumpisahan natin sa Philippines. Ano po yung will ng Panginoon for us to practice yung submission? Maaring pa sa ating pong health, sa ating pong mga possessions, pag-aari, sa ating pong mga kayamanan. So, in everything, kailangan pong yung will mo, Lord, ang mangyari sa akin. Now, we'll go to benefit number 3. Being thankful reminds us of our continual dependence upon the Lord. Di ba? Siya yung pinanggagalingan ng lahat ng resources natin. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagpapaalala sa atin sa patuloy na pagpapakalinga o pagdepende natin sa Diyos. Thank you, Lord, sa sasakyan na aking nabili. Oh, super. Di ba? Sasakyan agad. Di ba? Salamat sa asawa na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga anak na kahit sila ay pasaway, ay lagi mo silang binibigyan ng direction, prompting your Holy Spirit para sila ay bumalik. So, if we believe that God is the source of everything of that we need, we will never lack anything. Diba? Sa lahat ng mga dinidesire ng ating puso, pinapanalangin natin na magkameron, if we are continually dependent sa pagkilos ng Panginoon, patuloy niya po tayong isusupply. Ang question, did it ever come to your mind that you can succeed in this life alone? Kaya ba nating maging successful sa buhay na tayo lang mag-isa? Wala tayong sasandigan. Very difficult, di ba? Knowing yung mga limitations ng human beings, di ba? Pero dito po sa John 15:5, sinasabi po dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, ito po yung parati nating ipinagpipray. Apart from God, we cannot do anything. Dahil nandyan siya, meron tayong lakas ng loob to pursue things, to go against the flow. Ito yung karamihan na ginagawa, we will go against. Kasi nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. So what does John 5:15 means? The process of growing from spiritual barrenness to spiritual productivity to spiritual abundance is possible only through Christ. Yun po yung parang yung kay Iron Man, yung parang yung kanyang power, di ba? Yun po yung mag-i-energize sa atin to pursue things para maging thankful tayo sa lahat ng mga natatanggap natin. And being connected, kumbaga yung vine, di ba? Having been craft dun sa vine na source ng atin pong spiritual strength sa pamamagitan po ng Panginoon, nandoon na yung ating human limitations will be supersede
yung ba yung tamang word doon? Dahil nandiyan ang Panginoon to boost us. Now, sabi po dito, if we cultivate a spirit of independence, we deny our need for Him and exalt self-sufficiency, both of which lead to ingratitude. In reality, we are all dependent upon Him for every breath we take. Yung paghinga natin, di ba? But may not realize it until we face a situation that we are powerless to overcome or change. Ito na lang po. Adversity shows us our weakness and drives us to the Lord. Yun po mga paghihirap natin. Yun po yung kaya tayo, kumbaga pagka tayo lumalayo, nandyan yung sometimes pagsubok ng Panginoon nahahayaan sa atin para kalabitin tayo. Uy, lumalayo ka na. Kailangan ka na dumanas dito. So doon pa lang tayo lalapit sa Kanya para humingi ulit ng tulong. Sabi po dito, a mature believer lives in absolute dependence upon God every day and rejoices in his heart with a grateful and trusting spirit. Magtitiwala po tayo sa Kanya. At yun pong susunod po nating benefit of a grateful heart. Pakibasa nga po. Ay. Oh no, nawala. Nawala yung connection, son. Ayun. So, gratitude helps us trust the Lord when we don't understand why. And there are plenty of situations kung saan magtatanong tayo, bakit? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nalugi? Bakit ako na-bankrupt? Bakit ako nawalan ng trabaho? So, yung mga tanong pong ito will move us away para makapagpasalamat sa Panginoon. But sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, ito po yung verse natin sa pagkakaroon ng trust sa Lord. Basahin po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Di ba? Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. So why do we trust God when bad things happen? Sabi po dito, God wants you to come closer to Him with your circumstances. He is present in both the bad times as well as the good. He is a friend that is above your circumstances, and He doesn't have to look at what you have to offer Him. Instead, He is always faithful no matter your situation. So, yung pagtitiwala natin sa mga anak natin, even though they are far, kumbaga nasa Pilipinas or nasa ibang bansa yung atin po mga anak, we are assured na they are in good hands dahil they are also connected sa Panginoon. Diba? Hindi tayo basta-basta nakarinig tayo ng balita na, uy, na-aksidente yung anak mo. Bibili kagad tayo ng ticket para puntahan sila at kumbaga i-save yung kanilang or tulungan sila sa sitwasyon na ganon. But we have assurance that the Lord will work, in the heart of your children, and they will felt yun pong pagkilos ng Panginoon if we will allow them. And yun po yung trusting the Lord, sabi nga po sa mga talking about trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Kasi nga sabi ko po kanina, we have limitations. We have certain things na kaya po nating magawa. But in all our ways, we have submit to Him and He will make our path straight. So, kailangan po talaga natin na magtiwala sa Kanya. Although God hasn't promised to explain why we go through pain and hardship, He has promised to be with us and enable us to face it. Thanksgiving reminds us that we don't have to understand the situation, we just have to be obedient in the process. Kasi bago ka talaga masala or bago ka talaga
maging effective dun sa task na ipinagawa sa iyo ng Panginoon, maraming chastening, maraming, di ba, naalala ko po kasi pagka isa kang athlete, kailangan mo ng training, kailangan mong mag-exercise. So, we will just felt yun pong capabilities natin pagka talagang we are ginagawa natin yung part natin, being obedient sa mga tinuturo at inuutos ng Panginoon. So, this is talking about trust sa Panginoon. Now, benefit number 5, thanksgiving is essential for rejoicing in the midst of our suffering. Mahirap siya, di ba? Yung nanakawan ka na, sinasabi pa dito, I can still rejoice. Nasunugan, di ba? Binaha, binagyo. Can I still be rejoiced? Can I still felt the joy that is with the Lord? Sabi pa po dito, ang pagiging mapagpasalamat ay mahalaga upang patuloy na maging masaya at kaaya-aya ang ating buhay kahit nasa kalagitnaan tayo ng mga pasakit o pagtitiis sa buhay. So yun po yung pangako ng Panginoon sa atin na ini-encourage tayo ni James. Sabi po ni James sa 1, verse 2 to 4. Basahin po natin. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, dito po ini-encourage tayo na maging mag-persevere. Ano man po yung mga challenges natin. Tunay na maraming mga bagay sa buhay natin na daraan, susubukin yung atin pong relationship sa Panginoon. If we really will cling to His promises that He is our provider, our healer, our omniscient God, di ba? So yan po yung mga pangako na kung saan mararamdaman pa rin natin yung joy. I just want to share with you, yung pong lagi ko pong i-share, that when I was in the hospital, 2012, na kahit po pagbubukas ng bote ng tubig, hindi ko magawa dahil dun po sa naging aksidente, naging kaso ko dun sa pagkakasakit. The joy of, kumbaga, that I experienced before that yung pong pagkakasakit na yon, hindi po nawala sa akin. And having that looking forward na, Lord, one day that you will use this situation, these circumstances that I am in, to be a blessing. Na ano man po yung mga limitations ko ngayon, before, sabihin, may mga pagkakataon po talaga na the Lord will only use people that are weak so that His name will be magnified. Kaya ano man po yung atin pong katayuan sa buhay, ano man po yung atin pong narating, the Lord will always promote us day by day. And I have seen it, kumbaga in every day of my life, na meron mga challenges, people will just see na bakit kaya ganun siya? Bakit kaya ganun siya kabait? Ganun siya kumbaga, yung pang hindi basta-basta nagagalit. Kasi you have understand people, basically. You have understand ano yung bakit, kumbaga, for example, merong naninigaw sa atin. Ano yung pinagagalingan niya? Ano yung meron siya na bakit siya ganun kagalit? So, kumbaga, chill lang tayo. Kailangan ko ba itong patulan? Lord, give me the wisdom. So, yung pong joy na ini-explain ko po sa atin ngayon will just prompt us na yung, kumbaga, if we are in the midst of pressure, na anumang bagyo nandyan, kumbaga, we are in the midst of calamity. If you are assured that the Lord will always protect you, nandoon po na hindi po ito mawawala. Kumbaga, lagi pong nandyan ang Panginoon to prove Himself how He is worth trusting. Now, we'll go to benefit number 6, which is
Gratitude to God in difficult times gives our witness a greater impact. So, ang pagiging mapagpasalamat ay mahalaga upang patuloy na maging masaya kahit nasa kalagitnaan pa ng pasakit ng ating pong buhay. So, tulad nga po na sinabi ko kanina, mga tragedy, nandun pa rin na ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ang tanong po dito, why should we thank God in difficult times? Nadukutan na nga ako, na sabihin na wala na nga ako ng trabaho. Ganito na nga nangyari sa akin. Bakit pa kailangan ko magpasalamat sa Panginoon? Sabi po dito, we should always be thankful for who God is. Hindi naman yung nangyari. For God, we know that He is an awesome God. And we have time and time again, naranasan natin ito. God's character allows us to trust Him during hard times and give thanks to Him in the middle of difficulties. Not only that, but focusing on inherent qualities of God through thanksgiving strengthens our faith. Yun po pala yung magbibigay sa atin ng lakas na bumangon ulit. 'Di ba? Na yun po mga failures natin before will just be turned to blessing dahil, Lord, kaya pala ako naisip ko ngayon, nasaksak before dahil gagamitin niyo pala ako sa ganung community na dahil alam mo yung feeling noon, yun pala yung magiging ministry mo in people around it. So, those difficult times will, yun nga po, our witness will have a greater impact na what we are before, na kung saan tayo dinala ng Panginoon, will just amaze us. So, ang isa pong example natin sa Bible, kung saan na-challenge po ang story po ni Job. Di ba? Kung nung binabasa ko nga po ito, 4 na servant ang pumunta sa kanya. Di ba, ang una doon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Satan. Itong si Job, napakabait nito. Pero sinabi ni Satan, kasi pinagpapala mo siya. Pero try mong alisin lahat. Di ba? And then pinayagan ng Panginoon. And yung pong unang messenger, sinabi na nawala yung, sabihin, yung oxen at saka yung donkeys. Di ba? Ang nawala. Tapos yung camels swept away. Tapos yung, nawala yung sa 3. Pero yung pang-4, yung kanya mga anak. But it happens in one day. So yun pong mga pagkakataon, difficult times na kung saan inaalok ng Panginoon sa atin. If we trust Him, if we will still be grateful to Him, nandoon na ipapakita ng Panginoon yung mga greater impact sa atin. Kaya nga po hanggang ngayon, na pinag-uusapan po rin natin si Job dahil isa siya sa pinaka, kumbaga, talagang sa dami ng kanyang naranasan, nandoon na nakikita natin yung pagtatrust pa rin niya sa Panginoon. So, having that trust sa Panginoon, alam ko pinaghawakan niya itong sa Philippians 4:19, that God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Di ba? Na anuman yung kakulangan natin, the Lord will always supply. Alam natin na ang Panginoon ang may-ari ng lahat, di ba? Ng ating tinatanggap. And He will supply our needs according to His riches and glory. And ang isa pang pangako ng Panginoon sa Deuteronomy 31:6, God will never leave you nor forsake you. So, from God's perspective, difficult times can significantly benefit us by deepening our faith in and reliance in Him. Yun lamang po yun. Kailangan tayo mag-rely sa Kanya pong mga pangako. No matter how bad the situation might seem, believers can rest in the promise that God will never leave us nor forsake us. Now we'll go to number 7. Tinitinan ko lang po kung kayo ay aware. Number 7 tayo. So, thankfulness replaces anxiety with peace. No, so wala na dapat yung word na worry o kaya yung pag-aalala sa atin. Ang pagkabalisa or pagkabagabag ng loob
ay mapapalitan ng kapayapaan kung meron tayong mapagpasalamat na puso. So being grateful teaches us to be contented. Contentment. Yan po yung isang word na mahirap minsan tanggapin. Magiging kontento na ba ako sa nare-receive kong sweldo ngayon? Magiging kontento na ba ako sa nabili kong bahay? Magiging kontento na ba ako sa bilang ng aking mga anak? Ganun, ano? Yung ating pong kabalisahan will be mapapalitan ng kapayapaan. Sabi po kasi sa Philippians 4:6-7, basahin nga po natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ito po yung pangako ng Panginoon na hindi po natin kailangan na mag-alala. Kailangan lamang po nating sa ating pong pananalangin, sa ating pong mga pagdulog sa Panginoon, nandoon na po yung ating pong pasasalamat. Lord, salamat at marireceive ko po itong promotion na ipinapanalangin ko po sa inyo. Ang mga bonus, ang mga tagumpay ng atin pong mga business. So, kaya nga po, very important na tayo ay always asking na sa help na po ng Panginoon. So, basahin ko lang po ito sinasabi dito. The pain and difficulty may remain, but we've changed from inside. The kind of peace is only available to those who have personal relationship with Jesus Christ as Savior and Lord. Although anxiety may suddenly come upon us at the moment, we don't have to stay in that state. If we keep praying and giving thanks to God, His peace will guard our hearts and minds in Christ Jesus. So, hindi ito parang just a state of mind. If we really believe that God will show us something, it must be, kumbaga, according to your faith, it will be done to you. Hindi po pwedeng mind knowledge. It should be our whole being. Lord, I know that you are with me. I know that you have something for me. You have stored greater things for me and for my family. And if we have that foresight, that we will be having those blessings, yun po yung kumbaga talagang you will only reach place kung yung maliwanag sa'yo. Diba? Kung medyo, parang ang niisip kong word, buyabo, or parang cloudy, yung iyong future, kung saan-saan ka dadalhin. But if you have a goal that having Jesus Christ in our hearts, that He will bring us to places na I have never thought na dadalhin ako ng Panginoon dito at the state of my kumbaga of my whole life. That I will be used by God to share the word, to come hand in hand with the pastors, our overseers. And I'm so excited yung gagawin po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin if we will just be willing to accept the challenge that He has offered us. Makaka-bless po yung mga efforts ng atin po mga virtual satellite BS, ano yan? Yeah. So, through this, nakikita po namin yung people are reached even in their smallest room, kumbaga. And we are so excited na bawat isa po sa atin will just be thankful that, Lord, salamat at in-endorse sa akin to ni kapatid, na ako yung magpa-follow up sa kanya. Everything that you have taught me, Lord, help me to let it felt dun sa kahit po sa texting lang. And there are so many testimonies na they are coming, di ba? They are revived kung sila man po ay nanghihina dahil may mga taong ginagamit ng Panginoon para maramdaman
Yun pong kanyang pagkilos sa bawat isa. Now, isa-isahin po ulit natin yung atin pong napag-usapan, benefits of a grateful heart. Una, gratitude motivates us, pakisabay niya po ako sa pagbasa. Gratitude motivates us to look for the Lord's purpose in everything that happens. Being grateful brings us into submission to God's will. Being thankful reminds us of our continual dependence upon the Lord. Gratitude helps us trust the Lord when we don't understand why. Thanksgiving is essential for rejoicing in the midst of our suffering. Gratitude in difficult times gives our witness a greater impact. And number 7, thankfulness replaces anxiety with peace. So, we will go to conclusion. Ano yung conclusion natin dito? Thanksgiving focuses our attention on God rather than our circumstances. Our circumstances now, we are in the Middle East. Merong digmaan dito sa malapit sa atin. Maaring maapektuhan tayo, di ba? And having understanding of the Lord's prediction sa Bible, kung ano yung mangyayari, importante na ginagawa natin yung atin pong part. Sabi po dito, if we fix our eyes on the difficulty, the pain becomes unbearable. Peace eludes us, and the situation seems hopeless. But thanksgiving shifts our focus to the Lord and reminds us of what we can know for certain that we're not alone. God is with us, and He loves us. We're eternally secure. The Lord walks with us. He will bring us through, and God will turn this experience into something profitable in our lives. And gratitude energizes us physically, emotionally, and spiritually in difficult times. Pain, trouble, and disappointments drain us, but trusting God, focusing on Him, and thanking Him revitalizes us, nagpapalakas sa atin. It's His presence within us that renews us physically, spiritually, and emotionally so we can keep going. So, yung pong mga narinig natin na being grateful, being thankful, na ipagpasalamat po natin naman po yung state ng ating pong buhay. It will just amaze us na I was here before, the Lord brings me here, and I want to thank you. I want to thank you, Lord, for what I have achieved with you. Yun po yun. Na hindi tayo magiging proud that I have attained this because magaling tayo, dahil ganitong kataas ang pinag-aralan natin. And I am excited that the Lord will just bring you to places where you cannot imagine na magiging blessings po tayo. So, sana po na-receive niyo po yung mensahe ng Panginoon and be excited na tayo po mismo ang gagamitin niya para maging pagpapala. So, just join me in praying. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito na minsan pa ay narinig po namin ang mabuting balita. It is difficult sometimes, Panginoon, na maging thankful, maging grateful, Panginoon, sa mga challenges po namin sa buhay, sa mga problema na aming po nararanasan. But you are here with us. Help us, Panginoon, na patuloy na makita ang pagkilos ng inyong mga kamay, ang mga provisions na aming pong natatanggap. We know, O Lord, na kayo po ang patuloy na magbibigay sa amin ng dahilan kung bakit po kami nakakaranas ng mga pagsubok. Dahil gusto niyo po na kami po ay nagagamit para mas maging matibay ang aming pong pananampalataya. Continue, O Lord, to be with us as we partake sa hapunan po, sa Lord's Supper. Patuloy, Panginoon, na join us sa event na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po sama po na ipanalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise God.